project ay bahagi ng Manila Bay Rehabilitation Program na inilunsad noong 2020 upang linisin at buhayin ang dating maruming bahagi ng baybayin. Dati-rati, puno ito ng basura at mabahong amoy na nagdudulot ng panganib sa kalusugan. Ngunit ngayon ay naging paboritong pasyalan ng mga taga-Maynila at turista. Kaugnay ng ikakasang investigasyon ng Kamara, inihayag ng Malacanang na iginagalang nito ang naturang hakbang ng ilang mambabatas. Ano po ba yung expect natin dito mga reaction of DPH sa Malacanang na respetado ho daw nila ang pag-iimbestiga ng House of the Representatives dyan? Saan ho ba? Sa Dolomite Beach na pinalinis ho ni Pangulong Duterte. Natatandaan niyo ho ba? Noong pinandidirihan ni isang tao ayaw ho lumapit dyan dahil masangsang na amoy, imbak-imbak na basura. Ngayon ho, marami hong mga ating kababayan dyan sa Maynila ginagawa na hong pasyalan yung Dolomite Beach. Kaya ano ho sa tingin nyo mga kabdik? Dapat bang imbestigahan itong Dolomite Beach na pinalinis ni Pangulong Duterte o imbestigahan yung mga nagnanakaw dyan sa House of the Representatives? Ano ho sa tingin nyo mga kabdik? Mag-komento naman ho kayo dyan para naman po ating pag-usapan. Isipin mo yun mga ka-reaction update. Nasaan po ba tayo? Nasa may bagyo na ho tayo. Nasa may flood control. Diyan marami ho nasasawi sa ating mga kababayan. Tapos po anong uunahin ho nila? Yang Dolomite Beach na pinalinis ni Pangulong Duterte. Diba? Yan po ang bagong Pilipinas na proud si Marcos Jr. Umaasenso na daw yung ating bansa dahil tumataas yung dolyar. Hindi nyo po ba alam mga ka-reaction update? Etong pagtaas ng dolyar ay ibig sabihin po niyan bumababaho ang value ng ating peso, ng piso, ng lahat ho ng pera, lahat ho niyan mga ka-update magtataas ang pamilihin. Pati po ang gasolina mga ka-update magtataas po niyan dahil sa pagtaas ng dolyar. Yan ho ang hindi naiintindihan ng ating mga ka-reaction, yung mga ating mga kababayan dyan. Kasi pag inisip po nila tumataas yung dolyar, okay, malaki yung kita. Hindi ho yun. Ibig sabihin po ng pagtaas ng dolyar, tataas din ho yung mga pamilihin mga ka-update. Tataas din ho lahat ng pamilihin sa ating bayan. Yan po yung mahirap. Na proud pa itong si Auntie Claire Castro. Di ba? Isipin mo yun, wala raw ho silang pakialam. O proud pa sila. Respetado daw ho nila yung pag-iimbestiga dyan sa Dolomite Beach. Lahat ho ng panggigipit sa mga Duterte, gagawin ho nila. Isipin mo yun, si Magalong, respetado na ho yan eh. Marami na hong naniniwala. Kaso one wrong move po yung ginawa niya. Nasa Cebu ho, nasa Luzon, yung mga nangyayaring sakuna ngayon, yung mga flood control issue, napuntahan niya po yung Davao. Sino ho bang hindi matatawa dito kay Magalong? Pinapakita ho niya kung ano ang totoo niyang kulay. Yan po yung malaking katotohanan dyan mga ka-reaction update. Kaya mga ka-reaction update, wala na ho tayong pahahabain pa dito kung saan tatalakayin din ho natin itong si Kong Pulong Duterte kung paano niya suplain, ipahiya itong mga korap na politiko, yung mga congressman dyan na kung gusto nyo nga naman ng totoong pag-iimbestiga, bakit sila yung binabanatan nyo, yung mga Duterte? Unahin nyo yung mga kapwa nyo, mga magnanakaw dyan sa Senado, sa gobyerno ni Marcos Jr. Imbestigahan nyo lahat yung kaalyado o kadikit ni Martin Romualdez. Kasi mga kabdit, oras na maimbestigahan ho ang mga yan, oras na maimbestigahan ho yan mga kabdit, lilitaw at lilitaw ho lahat ng katotohanan na may kinalaman ho etong mga ito kay Martin Romualdez. Kaya mga update, wala na ho tayong papahabain pa. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Kaya mga update, rekta na ho tayo. Layunin umano ng pagsisiyasat na alamin kung kinakailangan ba ang proyekto batay sa Manila Bay Sustainable Development Master Plan at sa continuing mandamos ng Korte Suprema para sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na malinaw ang paninindigan ng administrasyon hinggil sa paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay ng gobyerno. Tiniyak din ng opisyal na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinasagawang mga hakbang ng lehislatura bilang pagpapakita ng respeto sa mandato ng Kongreso. Kung wari wala kang alam o wala kang pakialam, yung mga galawan ho ng mga ito, mga ka-update, nililigtas lang ho yung pangalan ni Marcos Jr. Pero unang-una ho sa lahat, ikaw ka-update,
Sino ho sa tingin nyo yung magpapaimbestiga dyan sa Dolomite Beach? Di ba? Sino ho ba? Hindi po ba yung admin ni Marcos Jr.? Halatado hulat ng galaw nila. Ibinabalik ho nila, ibinibuntong ho nila yung mga init ng taong bayan sa mga Duterte. Siyempre ho, papakita na naman sa media, ay may issue na naman si Duterte. Yung mga malalapit kay Pangulong Duterte, kilala ho kung sino ho siya. Yung mga totoong sumusuporta kay Pangulong Duterte, alam mo yung mga karakas at galaw niya. Etong galaw ni Marcos Jr., alam din ho ng taong bayan. Napalabas na naman ho nila yan. Para nga naman, pag initan na naman si Pangulong Duterte, di ba yung galawan ho nila, makaka-reaction update, laos na ho. Wala na, alam na ho ng mga kababayan natin yung kabalbalang ginagawa nila. Iimbestigan yung Dolomite Beach. Yung pag-iimbestiga sa mga bilyon-trilyon, wala. Wala hon nakukulong. Di ba? Marami hon nasawi sa ating mga kababayan. Pero ni isa mga ka-update, wala hon nakukulong. Wala. Kung si Pangulong Duterte lang yung namumuno ngayon, mga ka-reaction update, magagalit ho yan. O kaya panigurado at panigurado, malayo ho yung mangyaring yan. Malayo hong magkakaroon ng gipitan dyan sa flood control. Ayaw ho sa magnanakaw ni Pangulong Duterte. Ayaw sa mga kurakot, sa mga adik. Alam nyo naman ho yan. Kaya nga natakot sa kanya yung mga ngagba nung kapanahunan ho niya. Natakot din po yung mga kurap. Pinakulong niya nga ho yung mga kilala nyo naman po yan. Tapos ngayon pinapalabas na ho ni Marcos Jr. Sino ho ba? Si Pork Barrel. O diba? Kilala niyo ho yan. Huwag na ho tayo magmaang-maangan. Ngayon tuloy lang ho natin. Gayunman, Ani Castro, maaring maging daan ang investigasyon upang malaman kung nagkaroon ng irregularidad o kung tunay na nakaapekto sa kalikasan at pagbaha sa Metro Manila ang proyekto. Samantala nang tanungin kung may bahid politika ang hakbang ng Kamara, sinabi ni Castro na hindi dapat agad ipalagay na ang anumang investigasyon sa mga proyekto ng nakaraang pamahalaan ay may halong pamumulitika. Sa mga kuhang video ng ilang turista, makikita na sa lugar ang mas malinaw na tubig at mga lumilitaw na lamang dagat. Patunay ng unti-unting pagbangon ng kalikasan. Itinuturing ng marami na malaking tulong ito sa pagpapaganda at pagpapaunlad ng lungsod. Binatikos naman ng netizens ang planong investigasyon at sinabing ginagawang isyu ang proyekto upang pagtakpan umano ang mga anomalya at malawakang korupsyon sa flood control projects na naging sanhi ng mas malawak na pagbaha sa bansa. Samantala, mariinring tinuligsa ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang mga pahayag ni ACT Teacher Party List Representative Antonio Tinio kaugnay ng issue sa Manila Bay Dolomite Beach Project. At sinabing ginagamit umano ito bilang kasangkapan sa pamumulitika at pagtatakip sa mas malalaking issue ng katiwalian sa gobyerno. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Congressman Duterte na kung tunay na hangarin ng mga kritiko ang transparency at accountability, dapat ay kasabay nilang papanagutin ang mga opisyal na sangkot sa umano'y katiwalian sa kasalukuyang administrasyon. Kabilang na ang nagpatibay ng umano'y pinakakorap na budget mula 2023 hanggang 2025. O diba yan po yung malaking katotohanan dyan. Kung gusto ko talaga ng totoong transparency, bakit ho hindi nila imbestigahan yung mga kurakot na kasamahan nila dyan sa House of the Representatives? Lahat ho kalkalin, hindi yung puro Duterte lang po yung pinag-iinitan nila. Halatang halata nga naman mga ka-update na namumulitika ho sila. Pinapakita ho nila na iimbestigan mo yung bilyones, trilyon. Pero saan ho sila nakatutok? Sa mga Duterte. Diba yung galaw na galaw nila mga kabdit, wala na ho yan. Laos na ho. Diba napaghahalataan ho sila eh. Yung si Saldi Kurakot nga hindi ho nila mapauwi. Diba? Yung air assets niya tinatanggi ho nila na meron daw siyang air assets. Alam naman po ng taong bayan na nakalabas na nga sa bansa. Tapos itinatanggi ho ng kanyang abogago. Itong 3 air assets daw. Diba? Halatado ho sila mga ka-update. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Catarong, SMNI News. Dito mga ka-update, isisingit na rin ho natin itong si Saldi Kurakot na ayan nga ho, basahin na lang ho natin base dito sa Inquirer.net. Saldi ko won't come home, cites threats. Sinabi ho niya mga ka-update, si Saldi ko hindi raw ho makakauwi sa ating bansa dahil nga daw sa kanya may nagbabantang buhay. Sino ba yung nagbabanta sa kanya? Si Tambaluslos. Kasi dito mga kabdit, binanatan ho siya ni Atty. Rowena Guanzon. Ayan po. Basahin na lang ho natin itong pahayag ni Atty. Rowena.
Mas threat ka sa mga kasamahan mong magnanakaw dahil baka kumanta ka pa daw at madali ang hari ng mga magnanakaw. O di ba yan po yung malaking katotohanan dyan. Kaya hindi ho umuuwi yan. Mas threat po siya dito ka na Marcos Jr. kinatambalos-los. Bakit ho? Kasi nga naman baka ikanta niya ho lahat yung mga nalalaman niya dyan. Di ba? Kaya yung dadali sa'yo, hindi taong bayan. Baka nga duraan ka lang at batuhin ng echas. Ayan mga update. Ihian, pwede pa. Pero yung ganyan, hindi siguro. Baka yung mga kasamahan mo, pwede pa. Dahil ikapapahamak pa nila yan. Oh, ano pong magiging opinion nyo dyan, mga ka-reaction update? Yung taong bayan, hindi ho siya gugurgurin eh. Baka nga ho yung gumurgur sa kanya dyan, yung mga kasamahan niya dyan na kurakot din. Diyan sa House of the Representatives, di ba? Imposible pong taong bayan yung gagawa ng ganyan. Oo, magagalit yung taong bayan, pero hindi naman ho nila pakikialaman yan. Kung uuwi ngayon, papatahimikin ho nila yan. Sino po magpapahimik yan? Yung malalaking tao, yung mga malalaking kasamahan ho niya. Ano ho sa tingin nyo? Taong bayan yung magpapatahimik sa kanya? Imposible. Pag nagrarally nga yung taong bayan, yung mga Pilipino nagsasama-sama, kung abusuhin ng kapulisan, ng kasundaluhan, grabe na lang. Ipinaglalaban nila yung mga sinusundan pa nila yung mga kurakot. Di ba? Ganyan ho ngayon Pinagtatanggol nila yung mga magnanakaw. Ito pa mga kapdate, isisingit na rin ho natin ito, si Miss Maharlika, pakikita ho niya kung ano yung ginagawa ni Atty. Guanzon dahil nga sa pambabana niya sa mga kurakot dito sa ating bansa. Kaya rektahin na rin ho natin ito. Gagawin natin mga palangga, talagang titignan natin kung sino yung mga naninindigan sa tama. Ito si Guanzon, maliban sa nakakatawa yung personality niya dahil talagang straightforward, ang lakas din, gigil na gigil din siya, at lakas din niya mangbuska, parang tayo lang yan. I think mga Ilongga, may mga talent yan, parang si Bogris lang yan. Parang si Bilatchang Iloy lang yan, lakas din mga asar niya, no? Hindi ko alam itong mga Ilongga na itong mga kababayan ko, yung dipunggol, no? Diba? Binlod at tiktik sa siling ni Rosim de la Cruz. Hindi nila kayang bilhin si Attorney Bing. Totoo yun. Meow, 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 meow. Sabi ni GTS Binlod na may bigas sa mukha. Yeah? Brenda Pekeo, di ba? Hindi Binlog, Binlod, letter D, di ba la? Di ba la? Na sa Ilonggo kasi naalala ko ng bata ako, gatipas-tipas ako sa bugas, siling ni Lola. Sabi niya, ang Binlod, hindi hindi pag-iupod. Oh my God, 45 maybe 40 years ago, no? Nalalaman ng mga edad ni Inday, Now what, mga palangga? So ngayon, totoo sinasabi ni Guanzon. Well, yung tungkol sa, sinabi na ni Inday, sinabi na ni Maharlika, sinabi na lahat na si Bangag Jr. ay talagang cover up lang yan. Cosmetic lang yung ginagawa niya. Dahil gusto niyang panagutin lang, isa lang. O ilang tao lang. Pero si Martin Luther King nga, si Martin Romualdez, tambalos sa ililigtas nila. Kaya nga, grabe ang grabe talaga yung laban natin. Ngayon, ayan pa mga dit, malaking katotohanan din ho yan. Yan si Martin Luther King. Malaking posibilidad mga update, state witness lang yan. Yan ho yung pinaka gagawin ho niya. Hindi ho yan mananagot. Napaka-imposible ho. Isa pong malaking buhaya yan. Imposible hong ikulong ni Marcos Jr. yung alaga niyang pinsan. Diba? Naka-front lang ho si BBM talaga mga dit. Kumbaga, eto talagang presidente natin, si Tambaluslos. Siya ho yung nagpapatakbo. Ginagawa ho niya hong puppet itong si Marcos Jr. Diba? Isipin mo speaker of the house ka, tapos may sarili ka pang speaker. Diyan lang ho tayo makakagita sa House of the Representatives ng ganyan. Diba? Ang dami ho speaker ka, tapos may mga sarili ka pang speaker. Diyan lang po yan nangyari. Kung hindi ho yan magre-resign. Ayun, nag-resign nga, pero ano ho ba nangyari? Nanagot ho ba? Hindi naman ho, di ba? Ano hong isinampang kaso sa kanya ni Bonjing Remula? Negligence. Hindi ho graft. Hindi ho plunder. Di ba? Yung mga galawan ho nila, mga kapdit, alam na ho. May silang tong vlog natin, supposedly, kasi nakapag-vlog na tayo kanina. Mga kababayan, Palanggabing, ang dami talaga nagmamahal sa'yo. Love ko na rin yan. Love ko na talaga siya kasi aliw na aliw ako sa kanya. Not because na,
Well, you know what? When you love someone, kasi at I will talk about that, kasi very heavy na yung politika na yan. Like ako, you don't love me because sa mga expose ko, right? You don't love me dahil yung mga in-expose ko sa inyo, nakakarimarim. Di ba ang in-expose natin dito, hindi naman magandang balita eh. Nakakarimarim, kaletsyang balita kaletsyang, you don't love me dahil sa, you know, yung mga balitang nilalapag natin dito. You love a person, number one, dahil sa kanyang personality. Ano yung personality niya? Matapang, braveness. Bakit sinasabi nyo na, Marlica, I'm proud of you, we love you. Guanzon, we love you, ganyan-ganyan, we're proud of you. Why? That's a braveness. It's the same thing has Maris, thank you Palangga. Ganon din. Ganon din doon minahal si Kiko Barzaga. Dahil recently, di ba, talagang rockstar din ito si Kiko Barzaga. Hindi yung sa minamahal actually. Kasi yung mga binabalita naman dito, nakakajuta-jutahan talaga. Nilalab niyo yung isang tao dahil sa kanyang karakter. Not because sa kanyang mga sinasabi, kasi yung mga sinasabi ko, katulad ng mga expose na yan, hindi naman nanggaling yan sa akin originally. Galing yan sa mga puting ahas, sa mga tibo na ahas. Shoutout pala sa tibong ahas, yung nagbigay sa atin ng signature nitong yung nag-sign, nag-notaryo doon sa affidavit ni Orly Guteza. Diba? O, tibong ahas ang nagbigay sa atin noon. But anyway, so hindi nyo minamahal ang isang tao, isang vlogger dahil sa kanyang mga expose. Dahil nakakarimarim talaga yung mga balita na sinasabi namin. Minamahal nyo yung karakter niya, yung pagiging bold, brave niya. At of course, pagiging makatao, kikay, or whatever, ay dahil meron siyang tapang, meron siyang lakas ng loob na ibigay ay echo ang inyong sentimiento. Di ba yung mga hindi niyo nasasabi? Di ba? Ang hindi niyo nasasabi namin. Katulad dito kay Bing Guanzon, nakakaaliw, di ba? Mga utang ama ninyo, di ba? Mutak na magjutang gininahin. Yes, sabi ni Pats M, i-guess daw natin si Kong Kiko at si Attorney Guanzon. Pag hindi sila busy, bakit hindi? Di ba? Welcome naman sila dito sa channel natin. I like Attorney Guanzon for being so consistent na anti-Marcos siya, na narealize natin na nabudol tayo at isa siya sa kakamping na may balls. Exactly. Kaya ako sabi ko, tingnan mo, ang expect natin dapat, mga kapalangga, na yung mga kakamping, dapat kakampi na natin yon dahil ang laban nila, anti-Marcos sila. Di ba? Ano sabi nito? Gusto mo ikaw ang mamahalin ng tao kasi nandyan ka, punta ka na lang dito sa rally. Ayan, katulad yan, yung alpot na yan. Yung mga alpoterang langaw na nagsasalta ng ganyan. Gano? At hindi ako naglilimos ng pagmamahal. Excuse me. Isa lang na may nagmamahal sa'yo at may bumibembang sa'yo, panalo ka na sa banga, right? Pag-usapan natin yan sa Alindog TV 21. Yan, follow nyo na lang yung Alindog TV 21. Diba? Makasama kayo mga alindugan natin dyan. Diba? O, katulad yung mga alpot na yan, gusto nila akong pauwiin. Kasi gusto nila akong mapatay. Gurgurin mo nga, Zorro. Pakigurgur nga para happy naman ang buhay natin ngayon, ang aga-aga dito. O, yan. So anyway, mga kababayan, ako ngayon pa lang, I declare that I will support this Rowena Guanzon kung ano man yung tahakin niyang landas kasi may paninindigan. So we need someone like her. Nasa kabila ng hindi na natin siya nagustuhan dahil nga anti-Marcos siya eh. At it turned out na tama talaga siya na bangag, adik si bangag. Tayo ang nagkamali. Ako nagkamali big time. Even Sara Duterte nagkamali big time. Inaamin naman yan. Humingi kami ng pasensya. Di ba? Hindi tayo nakinig kay Pangulong Duterte na sinasabi na may mga ngiwi-ngiwi, may addictus. O ha? Ngayon, mga palangga, ano pa? I've started to appreciate and love Palangga because you stood your ground, sabi ni Katobi. I love you too, Palangga. Di ba? Kasi ang laban natin dito, hindi because of name ng politician. Sabi ko nga, we support someone na ang alignment para sa taong bayan. At sabi ko nga, kahit na tayo supportado natin si Inday o sino man, like si Guanzon,
Sinuportahan niya si Lenny, 'di ba? Tapos pag may nang-aaway sa kanya, nakakapwa niya, kakapik, tinutorjak din niya. And that's what you called freedom. Kalayaan. Hindi ka dapat, dahil Sara lang tayo, Sara, parang santo na natin si Inday Sara na pag nagkamali si Inday Sara, pitik bulag, pikit bulag. Tama ba? Hindi, pitik bulag. Pikit lang ang mga mata natin. Diba? Hindi po pwedeng ganon. Kailangan open tayo, bukas tayo. Hindi katulad ng mga camping, sarado na sila. Nasaan na yung mga kadyutahan nila? Na anti-Marcos. Wala na. Kaya mahirap talaga ang laban natin. Pero again, napag-usapan nga natin kanina na ang Gen Z ay may kapangyarihan sana. Ano to? Gen Z, kaya ang banga. Ba't banga? Kulang ng G. Ay, edit na lang natin yung banga na yan. Okay? Lagyan natin ng G. Gen Z kaya banga. Pwede na rin. Bangag. Ayan, bangag. Okay. Now what? Guanson, ayan. Tugtungan nyo na lang ng bangag to. Alam nyo na yung bangag natin, di ba? Okay. Gen Z, bangag. Okay? Gigil ang mga kakamping. Now what? Ito. Imagine ninyo, nagtagumpay na ang lahat ng mga nagtagumpay, tayo ay nganga pa rin. Imagine ninyo, ang mga kabataan ang nag-lead pagdating dito sa pagbabagsak nila sa kanilang leader na magnanakaw. Imagine mo, mga kababayan, tayo, tagal na natin nagsasalta dito, hindi pa rin natin napapabagsak ang mga adik. Kasi nga hindi pa kumakampi sa atin itong mga military na to. Hoy, kayo mga military, kayong mga pulis, na baka pag nag-retire nyo, wala na kayong makuhang pera sa inyong pensyon. Dahil ninakaw na ni Lisa Tanas, ni Martin Romualdez, si Tambalos, lahat ni Bangag. Kayo din. Sabi ko nga, ang nilalaban namin dito, ako nilalaban ko dito, hindi sarili ko. So katulad dito nga sa Madagascar. Okay? Gen Z ang namuno talaga dito. Ano mga issue nila? Dahil sa, again, kahirapan, korupsyon, mataas na tubig, walang kuryente. Diba? Ang mga kabataan ay talagang sila ang nag-lead para makuha nila o makamta nila itong kalayaan laban dito sa kanilang presidente o namumuno sa kanila na si Andry Rajoelina. Okay? So ngayon, mga kababayan, kaya sila naging successful dahil nga yung military ay kumampi sa kanila. Which is napakaganda. Kayong mga military, kayong mga pulis, ang hirap sa inyo, tatango-tango lang kayo. Ayun nga mga ka-reaction update, dito na rin ho natin tatapusin yung ating reaction video. Magkomento ho kayo ukol dito sa sinabi ni Kong Pulong Duterte na kung gusto nilang transparency, imbestigahan ho yung mga korap na politiko simula 2023 hanggang 2025. Hindi lang ho yan, pati itong opinion, naging reaction ho ni Atty. Guanzon dito kay Tambaluslos na kay Saldi ko rin ho. Alam nyo naman po yung mga yan, yung mga kurakot na yan, na dapat ho silang managot. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.